Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog nakakatuwa lang kasi nasa vacation tayo and kita nyo naman ang ganda ng kapaligiran. At kahit naka-vacation tayo, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng impormasyon. Okay? So, sa video nga na ito mga beshies, i-share ko lang sa inyo yung mga top 5 na sa tingin ko okay siya na pwede nating mautangan kapag kailangan natin ng extra cash para nga po sa mga pang-emergency na pangangailangan. Kaya samahan niyo na naman ako sa video na ito habang tinatanaw nyo ang magandang kapaligiran. Magchichikahan na naman tayo sa kung saan nga tayo pwedeng umutang or kung ano yung mga pwede nating i-consider na mautangan para nga po sa mga pang-emergency na pangangailangan. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka lang nanood sa aking mga videos or maaring lagi kang nanonood pero hindi ka pa po nakakapag-subscribe, abay subscribe na para makasali ka nga po sa ating pa-cellphone giveaways na ini-announce ko nga po every 25th of the month. So, syempre, congratulations sa winner natin last month. So, let's get back to the topic. So, ang unang-unang nga mga beshies na pwede kong may recommend sa inyo na pwede nating i-consider na utangan ay ang home credit. So, napakabilis lang makautang dito sa home credit kasi dalawang valid ID lang ang requirements, pwede na nga po tayong makahiram. Pero, syempre, bago ang lahat mga beshies, ano nga ba yung mga requirements para makahiram tayo dito? So, kailangan nga Filipino citizen, tapos yung edad po ay 18 to 68, and dapat employed po at least 3 months, at para naman sa mga self-employed, ito po yung mga steps para makahiram tayo sa home credit. So, by the way po pala, ang home credit, meron ding ibang klaseng loan na ino-offer like yung buy now, pay later. Pero, syempre, focus nga tayo sa cash loan. Pero, ayun nga po pala, gusto ko lang pong i-remind ang lahat na yung cash loan nga po pala ng home credit ay hindi po siya para sa lahat. Para lang po sa mga piling customer lang. Kung saan na lagi nyong ginagamit yung buy now pay later at naka-create po kayo or meron kayong good credit standing sa home credit, possible po na offeran kayo or makakatanggap nga po kayo ng message from home credit na kung saan pwede kayong makautang ng cash loan. So, ayun nga po, para makautang kayo sa cash loan nga na in-offer ng home credit, mag-build po tayo ng good credit standing sa buy now pay later. So, sa mga self-employed nga or may sariling business, kailangan po meron tayong 2 valid IDs. Same lang din naman po sa mga employed. So, kung interested po kayo para sa buy now pay later or sa cash loan, ganun pa rin naman, pwede nyong i-download yung home credit app, mag-apply kayo, magpa-evaluate kayo, then pumunta na po kayo sa kahit sa store na pwede ang home credit, pwede kayong mag-inquire about nga po sa cash loan. Pero usually po kasi meron tayong matatanggap na text or email from home credit na nag-aalok ng cash loan. Pwede kayong makakuha ng mga appliances, ng mga cellphones or gadgets gamit nga ang home credit, buy now pay later. Pero maliban nga po doon, meron nga po itong cash loan na kung saan makaka-avail nga lang po tayo ng cash loan once na nag-message or may invitation po ang home credit. Number 2 mga beshies, na isa sa tingin ko pinakamaganda na pwede nyong mahiraman ay ang G-Credit na ino-offer nga po ng GCash. So, by the way, kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, ang GCash meron din po ang iba't ibang klaseng loan na ino-offer. Meron G-Credit, G-Loan, meron ding G-Gives na kung saan pwede ka rin mag-buy now, pay later gamit ang G-Gives, at meron nga din pong load loan na kung saan pwede tayong umutang ng load. Pero syempre focus tayo dito sa G-Credit, and yung G-Loan actually pwede nyo rin pong i-consider kasi malaki din po yung pwede nating mahiram sa G-Loan and G-Credit. Okay? So, eto naman din mga beshies, hindi rin siya pwede sa lahat kasi para lang din ito sa mga pili lang na customer na kung saan na-offeran ng GCash. So, para ma-check nyo mga beshies kung pwede kayong makahiram sa G-Loan or sa G-Gives, punta lang po kayo or i-open nyo lang yung GCash app. Syempre sa inyong mga cellphone at i-check nyo lang yung may nakalagay na borrow. Then doon naman po makikita nyo yung G-Loan, G-Gives, G-Credit at yung load loan. Okay? So i-check nyo doon, makikita mo naman doon kung qualified ka. And actually sa akin, qualified ako sa lahat. Yung G-Loan ko mga beshies, pwede akong makahiram hanggang 25,000 pesos, G-Gives hanggang 30,000 pesos. Habang kasi ginagamit nyo yung GCash ay tumataas at tumataas yung ino-offer nila. Pero syempre dapat nagbabayad po tayo on or before yung due date. So advice ko lang, kapag manghiram po tayo sa iba't ibang mga pautangan na legit naman, lalo
pag na-offerin nga po kayo, kailangan magbayad po tayo on or before yung due date para kapag gusto mong magre-loan ay pwede po tayong makautang ulit. So number 3 mga beshies ay yung Tonic. Si Tonic po ay nag-o-offer ng cash loan. Meron nga din po itong Tonic Shop installment loan. Pero syempre, I'm sure mas marami talaga yung naghahanap ng kung saan pwedeng makapag-cash loan. So itong Tonic naman po, kagaya ng sabi ko kanina, nag-o-offer din po ito ng cash loan. Para makautang nga tayo dito, pumunta lang po tayo sa Google Play Store or sa App Store. I-search lang po natin yung Tonic app. Then pwede nyong i-download, mag-create ng inyong account at makikita nyo naman po sa app nila mismo kung paano yung proseso ng pangungutang dito. So, Tonic Shop Installment Loan, want to make a big purchase but don't have the money yet? Tonic Shop Installment Loan can help you get up to 100,000 pesos. And this loan doesn't require any credit card or down payment, which make it a top choice for people who want ease. Hindi naman po ganun kataas din yung interest na ino-offer ng Tonic, lalong-lalo nga po sa cash loan. So para nga makautang tayo dito, kailangan sa Filipino citizen na nagre-reside or residing dito sa Pilipinas, yung edad po 23 hanggang 58 years old at dapat po syempre meron tayong valid government ID. Dito naman po sa mga IDs, pwede yung TIN, yung Philippine Passport, yung UMID ID, SSS ID, yung PRC ID, yung Postal ID na card type. At number 4 mga beshies, yung Tendo Pay. Dito sa Tendo Pay naman, malaki din po yung pwede nating mahiram. So Tendo Pays offer up to 6,000 credit limit for non-credit card holders and up to a maximum of 12,000 for those who do have an existing credit card. So itong Tendo Pay din mga beshies, pwede rin po tayong mag-buy now, pay later. At napakabilis lang din po makahiram dito kasi go lang po tayo sa Google Play Store, i-download yung Tendo Pay at pwede nga natin po itong magamit. So once na-complete nyo or nakapag-submit na kayo ng inyong loan application, mag-antay na lang po tayo ng text messages from Tendo Pay. At kapag na-aprobahan, pwede na po tayong mag-purchase sa Lazada, 7-Eleven, sa Zalora via Tendo Pay voucher which you purchase using your Tendo Pay credit. For purchase or for purchasing from the other partner merchants, simply tap the Pay with Tendo Pay option checkout. So ito naman po yung mga requirements mga beshes ko ha, or yung mga eligibility criteria. Kailangan po yung edad ay 18 years old and possess one of our accepted government issued IDs. Dapat meron din po tayong email at merong isang valid government ID syempre. So, ayun lang, napakabilis lang din naman mga hiram dito sa Tendo Pay. At halos lahat naman itong mga banggit ko ay pwede nyong ma-access sa Google Play Store. Panglima na yung Kashalo. At itong Kashalo naman, nag-o-offer din po ng buy now, pay later at meron din itong cash loan. Pero yung cash loan, hindi ganun kalaki yung amount. Pero okay na kung pang-emergency talaga yung pangailangan natin. Halimbawa, yung sahod mo ay sa 15 or sa 30, then nagkulang ka or nung 10 or sa 10th of the month, kulang ka sa budget, pwede nyo i-consider na manghiram nga po dito sa Kashalo. Okay? So, dito naman sa Kashalo, hindi rin ganun kalaki yung pwede nating mahiram sa cash loan kasi hanggang 12,000. Pero okay na yun nga kung hindi naman ganun kalaki yung kakailanganin natin. At kung i-compare ko nga po yung Kashalo sa ibang mga loan app, mas hamak naman na mas okay itong Kashalo. At syempre, ito yung top 5 na sa tingin ko medyo okay siya in terms of interest and processing fees. At hindi lang cash loan yung ino-offer, kundi meron din po itong buy now, pay later. Kaya ito yung mga nakita ko na okay siya. Do, sabi ko nga, may mga iba na okay naman utangan. Pero kasi wala po silang ino-offer na buy now, pay later. And may mga iba naman kasi na gusto lang kumuha ng mga items at bayaran in installments. Kaya ito nga po yung top 5 natin. Ayan, so sana may nakuha kayo na idea sa video na ito mga beshies. And syempre, thank you for watching. At please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video. At huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!